Hello guys! Na-miss nyo ba ang aking mga vlog, adventure vlog? At ito nga po, napakaaga naming umalis ng Albany sapagkat pupunta kami sa Perth. At ito nga po ang pagtatagpo ng mga paring oblato na nagtatrabaho, nagmimisyon dito sa Australia. At kasama ko po si Father Job. Pero ang aming unang stop dito sa IKEA Perth. At ipapasyal ko kayo. Papakita ko sa inyo kung ano ba ang nilalaman ng IKEA na ito. Sa Maynila may IKEA na din pero hindi ako nakarating doon kaya dito na lang tayo mag-IKEA dahil po ang aming mga kusina ay ni-renovate at ang sa bahay ni Father Job ay ginagawa din. Kaya mamili muna tayo at ang unang nakita namin doon ay ang ginagamit na mga hanger. Pero syempre, tingnan muna natin ang mga display dito. Magkuha tayo ng idea. Pero syempre, wala naman kaming magagawa. Okay ng aming mga kwarto at mga room. Salamat sa mga parishioners na talaga namang inaayos at inaasikaso ang aming mga tirahan. Pero kita nyo naman, napakaganda ng mga display dito. Isa sa nakita ko dito, yung typical na bahay ng mga Australia. Magaganda ang kanilang mga bahay, malalawak, sapagkat maraming mga lupa. Ano ba sabi ko doon? Ibig ko sabihin, dahil malawak ang kanilang lupa, ay talaga namang malawak ang kanilang mga bahay. Sabi ko nga dito, kung dadalhin pa lahat dito ng mga Filipino sa Australia, ay kasyang-kasya pa. Ba? Sabi ko, bakit may tasa doon? Kaya zoom ko. Pero ito nga po, sabi dito ni Father Job, susundan mo lamang ang linya kung saan ka pupunta para hindi ka maligaw kasi pag sunod mo sa linya na iyan, itinuturo ka ng lahat. Nakita ko din cake! Ay naku po, ano naman pala, styrofoam. Yun. Sabi, congratulations on your citizenship. Ay, hindi pa naman ako citizen. Yan, kita nyo po, pinapakita ko sa inyo mga design. Ganito palang IKEA, usually pala ito ay mga gamit-gamit talaga sa bahay. Ayan. Kita nyo kaganda nitong model na room na ito. Yan, no? Paglabas yun, ang CR. Paano ka magsi-CR doon? kadaming dumadaan. Yan po, kita ninyo ang aking mini room. Dahil nakarami na kami ng nalakbay at napamili si Father Job. Nagutom naman kami. Sabi ni Father Job, ang masarap daw din ni aring meatballs. Kaya, titikman namin ang meatballs. Magkano ba ang meatballs na ito? $16 yata. Yan, kita nyo, Sweden meatballs. Ano masasabi mo dyan, Father Job? Yummy, kita nyo gayan. Midi. Alam nyo po ba dito? Midi, ang aming in-order. Midi means medium ba? Masarap pa. Kita nyo, talagang tumataba na naman ako. Bumibilog na naman ang mukha. Yung ganamang kumain na ng kumain. At yan na nga po, namili ako ng mga puting kitchenwares. Baso, hindi pala baso, meron na kami baso, tasa, platito, mangkok, at ano pa bang mga binili ko, yung punasan ng paa. Ayan, yung aking bit na yan. Kita nyo ka, sabi ko kinakailangang mayroong motif ang aming mga gamit sa kusina, mga puting lahat. At yan na nga po, nagdadrive na kami, papunta naman kami sa Doshville, sa Mandurah, doon sa parokya ni Father Chris. At syempre, si Father Job po ang pinaka-chef ng aming mga pare dito. Tapos siya naman talaga magaling magluto. At ako naman po ay, syempre, dahil di man tayo nagluluto, tayo ay taga-pamalengke. Namili muna tayo dito sa Coles. Pero malapit lamang po, ito yung pinaka-sari-sari store dito ni Father Christian. Ang Coles yan. Bumili lamang tayo ng 2 sibuyas at saka ano bang binili pa ka doon? Pulang asukal. At walang pulang asukal si Father Chris sa kanyang tindahan, sa kanyang pantry. At yan nga po ang nasasakupang parokya ni Father Christian. Nung una daw po ito ay puro bush area pa. Pero kita nyo naman, ang dami ng mga nagtatayo ang mga bahay. Kaya lamang sabi nga namin, kung 1 o 2 o hanggang 10 pamilya man lamang sana sa mga nakatira dito ay mga Katoliko, di sana yung makakadagdag. Yun, inubo na. Sa mga maninimba, kita nyo naman. Ang napansin ko din dito talaga sa Australia, ang lupa nila ay mabuhangin.
Kita ninyo, o yan o, kita nyo ang lupa nila. Yan, medyo sandy ang lupa nila. At alam nyo ba, mayroong teorya na ang Australia daw, dati itong nakalubog sa dagat. Kaya merong mga mababato at ito'y lumutang lamang. So, thousand and thousand of years ay dati daw itong part of the ocean. Yan. Anyway, yun naman po yung teorya lamang yan. Pasok po tayo sa parokya ni Father Christian. Ang pangalan po ng parokya ay Saint Damien Parish. Kilala nyo ba si Saint Damien? Si Saint Damien po, yan ay namuhay kasama ng mga kitonging. At dahil siya ay namuhay kasama ng mga kitonging, hindi siya nag-atubili. Yan, binis. Yan po ay mga pang-charity sa mga mahihirap. Iniuhulog lamang nila diyan. Anyway, itong si Saint Damien, siya po ay nanirahan, niyakap at nakipamuhay sa mga kitongin. Kaya siya ay nagkaketong din. He was apostle to those people with leprosy. Ayan na nga po, pagdating ko, nagsisimula na si Father Job magluto. At sabi ko, ano ba ang aking maitutulong? Ayan na, ang crispy pata ay nailabon. Alam niyo ang labon sa Batanggenyo. Ibig sabihin, ay napakuloon na. Sabi ko, ano ba ang role na gagawin ko? Yan, siya. Ako na lang ang tagagayat ng sibuyas. Ay, nako. Alam niyo sa tagal kong hindi naggayat ng sibuyas, ay napaiyak na. Kaya upo muna din sapagkat nakakaiyak pa rin. Ayan, dumating na si Father George. Aba, ay may dalang masarap na cheese at saka mga pulutan sa red wine. Yan, ang sarap. Sabi ko, ano ang hinahanap doon ni Father George? Talagang, dahil si Father Christian ay wala pa, nasa prison ministry pa, ay amin ang ni-raid ang kanyang bahay. Ano po? Dahil si Father Christian po, every Monday, yan ay nag-apostolate sa prison. Yan. At kami muna, yun, dumating na si Father Christian. Talaga namang, yung mga pasalubong na yan, ayun, talagang pag nakukompleto po kaming mga OSJ, ay talaga namang napakasaya. Biruin niyo po, si Father Christian mag-isa sa parokya, si Father George mag-isa sa parokya niya, si Father Job, dalawang parokya niyan, mag-isa din siya. Ako ngayon mag-isa din dahil si Father Vince ay nasa Pilipinas. Kaya po, ganito ang misyon sa Australia. Minsan nagtatanong, paano naging misyon ng Australia? Kung alam nyo lamang po, ay only 20% something ang mga Katoliko dito. Yan si Father Mars mula sa Mission Society of the Philippines, na talaga naman pong kapwa Pilipino, kaya kami ay nagsasama-sama din dito. At yan, kumanta na ng happy anniversary. Kaya nga po pala kami napapunta dito to celebrate the priestly anniversary. Ako po at ang mga klase, 12 years. At saka si Father Job, mag-anniversary din po siya at magbe-birthday. So, pinag-isa na lang namin ang celebration. Ayan, talaga namang may blow the candle pa. At syempre, kami po ay kakain muna. At ito na nga, mga niluto ni Father Job. Ipapakita ko sa inyo, molo soup na nakalusot sa immigration. Alam nyo ba kung mahigpit dito? At yan, ang crispy pata, ang pasta italiana, at yan na nga, may mga cheesecake pa. At yan si Father Mars na. At mamaya, pagkatapos nito, ay kami ay magkakakanta-kanta na. Pero bago yan, kailangang maghugas muna. At sabi ko, dahil kayo naman ang nagluto, ako naman ang maghuhugas na. That will be my contribution for today. Ito, kantahan muna tayo. Take mo lang siya para makatulog ka mamaya. Dahil wala ka na, Jopay, buti na lang nariyan ka. No, you don't know me well. Every little thing. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. At yun na nga, napadali na tayo doon sa kantahan. At pero, syempre, it's time to go home. Ayan, pauwi na po muli kami. Ang Dosville nga po pala ay 4 na oras at kalahati ang layo
mula sa Albany. Kaya po magdadrive kami ni Father Job ay nagutom na habang daan. Sabi mag-KFC muna tayo. Alam nyo, binibidyohan ko rin KFC nga rin. Ako'y natutuwa. At napakaganda ng kanilang store. Kita ninyo. Hindi siya yung typical na store natin na sa atin sa Pilipinas. Talaga namang, sa bagay, wala namang masyadong tao. Pero natutuwa ako sa konsepto. Very greenery. In Australia, we don't say medium. We say midi. So guys, hanggang sa muli sa ating vlog. Bye-bye!